What's up, magandang buhay. Sa araw na to ay may makakasama tayong grupo na kung saan ang hanap nila ay patat. Kaya naman nainganyo tayong sumama dahil nakakasawa na rin naman ng panay ahon. Since sila naman ang nakakaalam ng ruta kung anong maisipan nila, sabayan na lang natin kung saan tayo makarating. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure na to. Let's go! 6:41 ng umaga nang makarating ako dito sa Angono Plaza. Dito kasi napag-usapang meeting place. Ito nga pala makakasama natin si Anlupet, si Irving, si Ate Den at syempre si Sir Philip ng Team Pandesal. Yun, kompleto na. Umpisahan na natin to. At ang unang napagkasundo ang patagin ay ang Antena Hill. O diba't pambihira din ang trip na itong mga babae na to no? Ang aga-aga naman! Morning po. Shout out! Liab! Morning! Hello ka, shoutout Team Liab. Bakit nyo kami ginaganito? Kita nyo naman, solid yung una naming napagpasyahang patagin. At di lang yun, syempre panalo rin ang view rito. At napakarami rin ang mga pumupunta rito. May mga magkakasama nagbibisikleta, may mga magtutropa, pamilya, minsan pa nga pasama rin ng iba siguro dito yung mga kabit nila. Gago! Napakalakas niyan dalawang kasama natin babae. Kundi nyo na itatanong, dati nga pala mga lalaki yan. Atin natin na lang to Sa wakas, at nakita na rin natin ang sinadya ng aking mga kasama. Yan nga pala si Brian. Napakahusay niyan maglambaras. Madalas nga palang pinagtatalunan ni Ate Den at Mr. Philip kung sino nga ba talagang mas kamukha sa kanila. Siguro kayo na lang rin ang humusga kung sino talaga sa kanila. Ikaw namang si Banay, panayan titig sa akin. Sino ba namang hindi marirelapse kung gantong tanawin naman ang nag-iintay sa'yo sa tuktok? Siguradong makakalimutan mo panandalian ang iyong problema. Bonus mga rito yung mga napagkakautangan mo't mga utang. Malipas ang ilang sandali, matapos rin namin kumain ay nagpasya na kami pumunta sa ikalawang destinasyon. Yan, napashortcut pa nga kami rito. Wala akong idea kung saan papunta to. Basta ang alam ko sa sarili ko, sasamahan ko sila kahit saan sila pumunta dahil libre naman ang pagkain dito. Hindi pa man din kami nakakalayo na pag-usapan na sa East Ridge pala ang tagos na itong nilalakaran namin. Talaga namang nakakatuwa dahil bago sa paningin ko itong nilalakaran namin at hindi ko alam kung ano nga bang nag-aantay na adventure dun sa pupuntahan namin. Hanggang sa ito na nga ang bumuhat sa amin. Sobrang nakakatuwa itong lugar na to. Hindi ko akalain na may ganito pala sa loob ng East Ridge. Kami lang ang nagbibisikleta rito at wala kang maririnig na ibang ingay. Sobrang relax ng lugar na to, hindi mo kailangan makipagsiksikan sa traffic. Kung napansin mo habang palusong kami ay may kasunod yan na papatagin. Kaya naman sinamantalaan namin ang pagkakataon na makapagbisikleta rito. Sa experience ako, talagang natuwa ako sa lugar na to. Napakagandang spot din kasi netong lugar na to para sa mga nag-iinsayo. Hindi ka mauubusan ng mga papatagin dito kung matakaw ka sa ahon. Napakagandang spot rin neto para sa mga bubudulin mo. Bukod kasi sa banayad ng mga ahon dito ay tahimik pa kaya salong-salong mo yung mga reklamo ng kasama mo lalo na yung mura na matatanggap mo. Katulad na lamang na itong lulusungin namin na to. Saan tayo papunta? Lagoon. Lagoon. Dito talaga daan yan. Papa Pini, binubuto mo kami. Tinalusong mo lang kami, Papa P. Tinig ko lang naman, nakakit naman ako Mamaya Sunog. Pinaglolo ko kami na itong mga to Pwede rin Let's dito, go. kaso mas matarik yata. So yung inahon na nilusong namin kanina, ahunin namin. Dahil pupunta daw kami saan? Sir? Saan tayo pupunta? Lagoon. Sa Lagoon. Lagoon! Ayun Ito nga palang pinapatag namin ay karugtong daw ng blackout na sinasabi. Hayaan nyo sa susunod ay pupuntahan natin ang pinakadulo na ito. Nang sa ganun ay magka-idea rin kayo. Nagpatuloy kami sa pagpadyak hanggang sa makarating kami sa lugar na to na pinalilibutan ng pine tree. Ay, talaga namang ang sarap sa pakiramdam. Wow! Ganun pa man ay napapaisip na kami kung ano nga ba talagang meron dun sa lagoon dahil si Sir Philip lang ang tanging nakakaalam sa grupo namin. Pa naming malampasan ang kay Ibiang Tunnel. Kaya naman nag-U-turn kami dun sa patutunguhan kung saan kami dadalhin neto ni Sir Philip. Tara at nang magkaalaman na kung anong meron dito sa lagoon. Napili pa meron wala? Yun lang. Wala nung daan.
At dahil wala naman daan ay nagpasya na kaming umalis dito at napagpasyahan namin na ang susunod na ruta namin pupuntahan ay ang Sitio Labahan. Let's go! Sa pagkakataon na to ay matadagdagan na kami dahil makakasama na nga namin dito si Ajay at saka si Kram. Madalas nasasama sa ruta namin itong lugar na to kahit first time ko rito. Bukod kasi sa solid ng view rito ay panalo rin ang mga papatagin mo rito. Siguradong hindi ka magsisisi ka talaga. Tingnan mo naman kasi yan, bungat pa lang pero parang katapusan mo na. Basta mo patagilid tingnan. Ganyan, no? Si Kram, si RJ, sila Mamean, Sir Philip, si Irving, tsaka si Ate din ang kasama natin. Woo! Grabe ka na! Labahan! Pinatag mo yung tingin namin. Sana all nakaklits. Nabudol ka. Pero ikaw talaga yung nabudol. Pero para hindi halata. Ayun, oh, nakakaya sa mga babae. Grabe yung pride natin. Ayun, oh. Yan, natin din, oh. Yan. Video lang para di halata. Okay. Ayun, oh, si Mami, ano. Napakalakas. Si Irving nando sa dulo. Ayan, oh. Yan. Siyempre tayo. Pahinga muna tayo. Ano ba kayo? Nag-video ako eh. Magaling kang kupal ka. At dahil hindi pa rin makontento ang mga maliligalig na to, naisipan naman nila magpunta ng Cabrera. Siyempre, napadaan na rin kami dito sa may bulgar na lagusan dahil ang dami na kasing nakakaalam nito eh. Sikreto pa ba to? Ay naliin, nandito na nga kami sa may view deck ng Cabrera. Aantayin lang namin dito si Kram dahil nahulog pala yung cyclocomputer niya. Sa ngayon ay maalala niya ulit to dahil in-upload ko na to. Imbis na makalimutan niya na maalala niya ulit. Isang panalong view na naman ang ating nasaksiyan dito. Hindi na nga pala kami magtatagal at uuwi na rin kami. At yan padila-dila pa yung dating tik-tik. So paano? Hanggang dito na nga lang natin tatapusin ang video. Bye-bye you!